Alright, update ulit tayo mga kapatid. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ito kalalabas lang, Diyos ko po, may masamang balita kay Cayetano, may naghudas. Nako, naman na naman tayo. No? Kudita, ngayong Lunes, Soto, gumapang na. Grabe, no? Alam nyo ako, kape-kape, no? Alam nyo ako, iniisip ko, dapat, ano ngayon kung nagbago? 'Di ba? Sabihin na lang nating lilitisin pa rin yung kay BP Sara. Bakit masyadong atat pa rin sa kapangyarihan itong mga to? Gusto pa rin nila ng kudita, no? Sa madaling salita mga kapatid, kayong mga Pilipino na sa tingin nyo umaasa kayo na meron pang magagawa itong gobyerno natin para maibsan ang inyong kahirapan kahit konti, or makagawa sila ng mga project, may maisagawang batas. Pero wala, gusto pa nila kudita. Wala ganun talaga mga kaibigan. Mga mga napatunayan ko sa kakapanood ko ng mga ganito, napatunayan ko kapag ikaw walang control sa utak mo, na nagpapakontrol ka sa pera, lalamunin ka ng sistema ng kasamaan. Wala ka nang pakialam. Sarado na. Sarado na ang utak mo. Ang gusto mo na lang ipaglaban yung mali kasi doon ka nagkakabenepisyo. Ipagtatanggol mo yung mali kasi alam mo may ibinibigay sa yung pera. Yan po ang nakikita ko ngayon. Ano? Pero kung ikaw kahit alukin ka ng pera, kung may takot ka sa Diyos, papunta kang kabutihan, alam mo ang aral ng Diyos, hindi ka magkakaganito. Sana labo-labo na talaga itong mga taga-kabila. Basta may pera sila, sapat yun para mabuhay sila. Yun ang gusto nila eh. Wala tayong magagawa. Basta tayo, doon lagi tayo sa tama mga kapatid. Huwag kayong magpapalason sa pera sa kahit ano pa mang bagay, politika o hanap buhay, kahit na ano. Mas mabuting maging tapat ho tayo. Okay, i-play na po natin to, Pinas News Insider. Ano pong meron, Coach Oli? Ito po ang magiging topic natin for today. 10 hudas, pamumuliti ka pa rin ang nasa isip. Sino tong 10 hudas ng Pilipinas? Ano ang dahilan ng pag-alis ni Bato? Kanina may na-interview kami. Sasabihin ko sa inyo, abogado ni Bato. So, bakit nga ba umalis si Bato? Yan po ang magiging topic natin. Ako po ay nagpapaalala. Laking tulong po yung ilalike nyo po itong video na ito para sa algorithm. Wala rin pong bayad yan. So sana po like and subscribe. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senate coup attempt ulit. Senate President Cayetano inaming may umano'y pagkilos para muling palitan ang liderato sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani ng atensyon sa publiko ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may umano'y panibagong pagtatangka upang baguhin muli ang liderato ng Senado. Sa isang press conference nitong Huwebes, Mayo 14, sinabi ni Senate President Cayetano na may mga pagkilos umano ang minority group upang hikayatin ang ilang miyembro ng majority na lumipat ng panig. Ayon kay Cayetano, medyo busy sila, Senate minority ngayon. Trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh. Dagdag pa niya, expected naman yon. May invitation to talk, may pananakot. Ba't dati na silang takot eh? Hindi na nagdetalye si Cayetano kung sino-sinong senador umano ang kinakausap o kung ano ang partikular na isyong pinagmumulan ng umano'y panibagong coup attempt. Gayunman, dumating ang kanyang pahayag sa gitna ng magulong mga kaganapan sa Senado nitong mga nakaraang araw, kabilang ang tensyon at palitan ng putukan sa loob ng Senado at kontrobersiya kaugnay ng umano'y ICC arrest warrant issue laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa mga miyembro ng minority bloc hinggil sa pahayag ni Cayetano tungkol sa umano'y pagtatangkang muling baguhin ang liderato ng Senado. Ito po, pag-usapan po natin na Kasi parang gusto nilang
kung magsimula man ng impeachment kay VP Sara, gusto nila si Tito Soto ang magiging Senate President. Para kapag alam mo na, gusto naman talaga nilang mawala ang mga Duterte. Diba? Sa eksena. Ito lang ang nakikita kong vision. Paulit-ulit natin tong nakikita. Kasi nga, kapag nawala na ang Duterte, wala nang tinik sa lalamunan. Yung tinik na sobrang tigas ng mga makapangyarihan na yan. Bakit tinik lang? No? Matigas na tinik. Kasi nasa kapangyarihan kasi itong mga to eh. Administrasyon ho natin ngayon. Bara-bara. Walang kwenta. Nag-iisip pa ako na sasabihin pero yun, wala hong kwenta ngayon ng administrasyon. Ang gusto lang ng administrasyon ngayon, kamigin ang pera ng kaban ng bayan habang isinisisi sa mga Duterte ang kunwaring pagnanakaw, mga Duterte dapat makulong, ganyan. Pero ang totoo mga kapatid, itong administrasyon na to sa ano ko lang to opinion. Sa tingin ko, dito nagsisimula ang nakawan, wala kay BP Sara. Kasi pag napakulong na nila si BP Sara man, o hindi naman kaya ma-impeach nila si BP Sara, hindi pa rin po mawawala ang baha. Darating pa rin ang June, July, August, September. May baha pa rin po, ipapaalala pa rin sa mga mamamayang Pilipino na may baha. Tapos kayo naman, tatanga-tanga, magbibigay sila ng ayuda, babaryahan lang kayo, tuwan-tuwa na. Yung iba yun basta sa mga matatalino, tanggapin nyo lang yan. Pero sa susunod, alam nyo na kung sino yung mas karapat-dapat. Hindi natin kailangan ng puro band-aid kapag may baha, pag may mga sakuna, ganyan, etc. Kailangan ho natin umangat ang Pilipinas. Diba? Ganun-ganun na lang ba gusto nyo na ayu-ayuda na lang forever? Halimbawa, napupunta sa kanila billion-billion, no? Billion, kanila talaga yon mga kaibigan, tingnan mo tapos ibibigay sa'yo 3,000, 5,000. Minsan hindi ka pa mabibigyan. Yung 5,000 mo, pambayad sa utang lang o pambili ng bigas na saglit lang, 2 linggo, 3 linggo, baka wala na. Balik ka na naman sa panonood na makikita mo kung kailan mo aabangang malilista ka na naman sa ayuda. Di ba? Ganun ang Pilipinas ngayon. 5,000 lang ang napupunta sa'yo. Sasabihin mo naman, hindi, syempre, maraming binibigyan ng mga Pilipino. Wow! Hindi mo ba naririnig? Bilyon? Bilyones saka trilyones. 1 trillion inuutang. Ngayon, may nakikita ba kayo? Wala naman na kayong nakikita. May nakikita ba kayo sa gobyerno? Puro pledges. Pupunta sa ibang bansa. Mga alok ng mga investment, puro pledges lang, wala pa rin magpasa hanggang ngayon. Wala. Kung ikaw, BBM pa rin, bahala ka sa buhay mo. Kami gusto namin pagbabago. Para sa mga taga-kabila naman na tatanga-tanga pa rin, naniniwala pa rin sa mga lumalason sa isipan ninyo, magsama-sama kayo, bahala kayo. Konti lang kayo. Talaga namang ang laki na po ng problema sa Senado. Ang laki pa ng problema natin dito sa taas ng bilihin, sa pagtaas ng gasolina, sa pagtaas ng dolyar, sa pagbagsak ng ekonomiya, sa pag-alis ng mga investors natin. Even the stocks ay talaga namang iniiwan na itong ating stocks. No? So, tapos yung dollar ngayon natin, 61. Baka bobo ka na naman. Sabihin mo, okay nga yun. Maganda palitan ng peso sa sa dollar eh. Bubo ka na nun. Tontuwa ka kasi masarap ang palitan ngayon pero hindi ho ganun yun sa Pilipinas. Bumabagsak na rin po. Bagsak po ang real estate, bagsak po ang negosyo, ang dami pong nawawalan ng trabaho. Ganyan po katindi ang problema natin sa ekonomiya, ganun na rin po sa peace and order. Ultimo sa Senado, nagkagulo. May gulo na sa Senado, ito pa ang inaatupag nila. O, tingnan po ninyo. Peter Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. Ang tindi, no? So,
gusto talaga nilang mabawi yung majority. Ha? Malipat ulit kay Tito Soto. Di ba? At Ganon na lang ang atupagin nila. Hindi na sila gagawa ng mga batas o kahit ano pa man para makakabuti sa Pilipinas. Gusto lang nila kunin yung kapangyarihan para ma-impeach si BP Sara. Ganon ang Pilipinas ngayon. dito kay Lacson ang pangunguna ng Blue Ribbon kasi talaga pong tatagilid po sila. Pag napalipat po ang Blue Ribbon kay Marcoleta at sa pangunguna, ito hindi ko po pinopromote si Alan Peter Cayetano pero ay salute. Ang ganda po. Ang ganda po ng performance nito siya. Very professional. Hindi siya biased. Yes. Gusto ko rin yung ginawa niya, yung kinamayan niya yung mga pulis, mga PNP. Saludo ako dahil yung iba nun okay lang eh. Trabaho niyan. Pero kinamayan niya, pinasalamatan niya yung mga pulis. Napakalaking bagay yun kasi po binubuwis nila yung buhay nila para doon sa mga senador, sa mga media o yung mga nandoon. Tsaka pakyo nga pala sa mga sa mga media na nagtatanong ng tanga-tangahan kay Peter Cayetano kaya nagalit si Peter Cayetano. Pakyo kayong lahat. Wala kayong ginugurgur na kayo diyan, nandiyan pa yung mga media kung yung mga tanong niyo pang tanga-tanga pa. Sa mga tanga-tangang tanong lang kayo ng mga kapatid. 'Di ba? May mga tanga-tanga kaya nga nagalit diyan eh. At doon lang siya sa batas. Tapos, kita mo na transparent siya sa media. And at the same time, very visible. Hindi yung nawawala, susulpot, nawawala, susulpot, tapos yung mga investigasyon ay hindi ginagawa. Ito si Cayetano, kita mo, ginagawa. Even the impeachment, tutuluyan agad-agad. So, ang ganda ng performance ni Cayetano. Tapos isipin nyo, gusto na namang palitan. No? If I'm not mistaken, kaya po napalitan si Chis Escudero at napunta kay Tito Soto kasi lumipat. If I'm not mistaken, yung 2 bilyar, kasi nga natakot, binakbakan yung kanilang negosyo eh. Tapos, yung kapatid niya mismo, si Pia Cayetano. Sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Hindi ko alam kung si Jinggoy ba lumipat. Parang hindi ata eh. No? But anyway, sana ito Parang sila hindi. Bilyar at ito si Pia. Siguro si Pia hindi na to lilipat dahil nakita niya talaga ang kalokohan sa kabila. Oh. No? And syempre, of course, kapatid din to ni Senator Alan. No? Pero ang medyo critical dito, itong sila Bilyar. Oo. Kasi pwedeng takutin sila eh. O yung business nyo meron kayo dyan sa tubigan sa inyo, may problema yung lugar ninyo Oo. Kumbaga parang may baho din kasi. Kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Ayun. So, may tinatakot. Alam nyo, kaya ito asahan ninyo. Suportahan po natin itong mga senador. Sigurado to sasampahan ng kaso si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, at saka yung 2 Bilyar. Diyan pa lang 5 na yan. So pag nakuha nitong 10 hudas, yung 5 na yan, balik Wala na. Blue Ribbon, si Lacson, wala na namang mangyayari sa investigasyon ng Wala, extend na naman. Tapos, macho-macho na naman, period na naman. Ghost Projects. Balik Senate President na naman si Tito Soto. So magiging comedy bar na naman ang Senate. So, Mga kapatid, bago yan, meron pala akong ipapakita sa inyo. Ayan, total mainit pa naman ang usapin. No? Bago natin ipagtuloy-tuloy yun, ito mga kapatid, napaka-importante. Talagang si Manang Claire minsan hindi mo na talaga maintindihan. Tapos ito namang, ewan ko, NBI director na bago. Na ewan ko, di rin kasi ako nagtitiwala sa mga itsura. Panoorin na natin, tignan muna natin yung sinasabi ni Manang Claire at yung sinasabi nitong NBI director. Magkaiba sila eh. Mukhang wala sila, hindi kasama si Manang Claire sa group chat ata eh. Tingnan nyo Uy, magsalita na kayo. Ma'am, unang-una wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok na. Ulitin natin Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok. Oh. Director,
So may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga pong taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Oh, ayan na. Sinabi na ng anak ko. So ano yun? Diba? Marami, may mga ganito pa, di ba? Na salu-salungat, sanga-sanga yung mga pinagsasabi na wala silang group chat. Sige, dahil Wala akong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po. Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Parang wala na itong pinagkaiba doon kay Tore, di ba? Ganun lang din yung anak ng teteng. Ewan ko ba? Tatangayin na lang tayo ng mga... Wala eh, ganyan eh. Tatangayin na lang tayo ng mga yan. O, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Protektahan po natin itong mga senador kasi tinatakot sila. At yan po ang dinig ko. Talagang, kaya nililink kay Chis Escudero, kaya nililink dito kila Jingo, yung kung ano-ano. Kasi nga, para dahil sa kakampihan natin itong mga to, pero alam naman na po natin, natuto na tayo. This is not the first time na style talaga nila yan. Tatakutin ka. Oh, at totoo yung sinasabi ni Cayetano, I agree with him completely 1,000%. Ginagawa ng gobyerno, ginawa sa aming banateros yan. Tatakutin ka. Pag natakot ka, wala na. Diba? So, asahan nyo tong 5 to. Next week, pag hindi nakuha nila Tito Soto ulit, ang mayorya, asahan nyo yung 5. Kakasuhan yan. As early as now, sinasabihan ko sa inyo. Sinasabihan ko kayo. Para meron tayong proof. Katunayan na talagang takutan. Hindi lang nagkataon. Yan na naman sila eh. Hindi po nagkataon yan. Talagang takutan ng usapan dito. Takot eh. Inaasahan na raw ito ni Cayetano pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. So doon sa 13 na yun, maawa naman kayo. Nakita nyo naman ang performance ni Cayetano. Even nung panahon ni Chis, nakita nyo naman ang performance. Ang layo ng performance nitong si Tito Soto. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa ring pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakot ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Senator Bato de la Rosa. Ipinunto ni ML Party List Representative at dating Senador Laila de Lima ang protective custody ay hindi para pagtagpan o patakasin ang aarestuhin. Wag niyo pong gagamitin yung de Lima, you are a lawyer. Wag mong gagamitin yung word na patakasin. Kasi po wala siyang valid warrant. Halimbawa, kinulong siya roon ng Senado. Illegal detention po yun. Hindi po pwedeng hindi ka aalis doon. Wala pong kaso. Si Bato, at tatandaan ninyo. Abogado ka, alam mong dapat dadaan sa korte. Hinihingi nga yung warrant eh. Tanga ba kayo talaga? Hinihingi ni Marcoleta. Hinihingi na rin ni Cayetano. Hindi naman binibigay. Bigyan nyo sila ng warrant. Hindi po pag pinatakas yun. Giit niya malinaw na may mga kasabwat ang mga duwag sa pananagutan. Banat naman ni Akbayan Representative Percy Sandanya, ang Senado mismo. Ito may paduwag-duwag pa to si De Lima. Bigyan nyo ng driver yan si De Lima. Ang sumisira sa institusyon. Imbis daw na isuko nila ng mapayapa ang senador, gayong may warrant na sa kanyang International Criminal Court, ay ginamit pa ang Senado para umiwas sa batas. Tingnan mo to, isa pa tong bobo na to. Tanong ko sa inyo, saan nagkaparehas si De Lima at saka to si Sandanya? Saan sila parehas? Sige, ilagay nyo sa comment section. At sa paglagay nyo sa comment section, huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Again, Coach Oli News.
nagkakagulo na po. Sa Senado, binababoy na ang Senado, nagbabaril. Saan ka nakakita ng barilan sa Senado? Only in the regime of Bongbong Marcos. Only doon sa regime o sa leadership ni Matibag sa NBI. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, nakakapagtaka. Ba't ang GSIS gustong proteksyonan yung kanilang lugar sa NBI humingi ng tulong? Dapat sa pulis. At bakit NBI ang manghuhuli kay Bato? At bakit ang may hawak ng warrant of arrest si Trillanes? Di ba ang daming questionable, ang daming illegal na nangyayari? Bakit hindi nyo pahuli sa pulis? Bakit sa NBI? Bakit hindi sa sundalo? NBI ang manghuhuli. Bakit si Trillanes ang magdadala? Ba't hindi si Matibag? Nasa kotse lang daw niya yung warrant of arrest. Nakikita nyo? Ang daming problema. Tapos ang sinisilip nito, yung pagtago kay Bato. Hindi po tinatago si Bato ng Senado. Hindi po tumatakas si Bato. Wala po siyang legal na warrant. Nagbabalita mula sa Frontline. Kaya ito ang sagot ni Bato, ha? Alam niyo kung bakit si Bato umalis? Sinagot niya na eh. Ha? At tinanong din to ng reporter, bakit siya umalis? Ito sagot ni Bato. Ba't po kayo umalis sa plenary? Alin. Ba't po kayo umalis sa plenary? Ba't po kayo umalis sa plenary? Kasi naman yung tanong, ba't ka aalis? Ba't ka aalis ng plena? Ano bang pakialam mo? Gusto mo bang itago si Bato? Illegal detention yan. May karapatan si Bato kahit saan niya gustong pumunta. Pwede siya mag-Starbucks. Pwede siyang mag-Wendy's. Pwede siyang mag-7-Eleven. Kahit saan niya gusto, pwede siyang pumunta. Anong pakialam nyo? Diba? Magpakita muna kayo ng warrant. Kaya nabastos kayo eh. Yan ang sagot sa mga tanong na tanga ng reporter. Hindi po siya tumatakas. At kung tatanungin nyo bakit siya umalis sa Senado, yan ang sagot. Kasi tatay ako. Katangian ito ng mga mga narcissist. Pag pinuna mo sila, victim sila. Ganito nangyayari ngayon. Nababaligtad. Sila ang bumababoy sa Senado, tapos ngayon, pa-victim sila. Pag-usapan natin to. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Alam mo, ang tanong kasi dito parang pinagdududahan. Bakit nag-warning shot? Bakit kailangan mag-warning shot? Wala namang attack na nagaganap. Parang ganoon. Ang pinuto dito ni Senate President Cayetano, ni Senator Cayetano, alimbawa susugurin ka sa bahay mo. 'Di ba? Magwa-warning shot ka na, wag na kayong papasok dito. Andyan na nasa gate mo na. Mga armado. Dinidrill yung gate mo. Dinidrill yung pinto mo. So, ikaw may-ari ng bahay, magpapaputok ka warning shot. Tapos sasabihin, hindi naman kayo under attack. Tanga! Tanga rin yung media eh. Tanga rin yung tanong. Kaya naman nagalit to si Cayetano. Diba? Aantay mo ba? O sige, hindi naman tayo under attack eh. Dinidrill lang yung pinto. Dinidrill lang yung gate. Pag pumasok, saka tayo mag-warning shot. Hindi po. Pag nakapasok yan, ikaw nababarilin yan. Kaya po yan ang sinasabi nitong si Cayetano. Pambihira naman tong mga ito. Di ba? Kalupit po ng pangyayari. No? Na bakit nababaligtad? Ito itong isang halimbawa
na they are under attack. Pakita ko po sa inyo. Pakilala ko sa inyo yung 10 Judas. Kita mo dito bakit under attack. Etong minority, wala lahat dun sa Senado. Sabi nga ni Amy, 4 sa kanila, alam na may mangyayari. Alam na may hindi magandang mangyayari. Kasi nga, ang sabi ni Amy, huliin si Bato at all cost kahit may mamatay. So itong minority, alam nila. Mostly, 4 daw sa kanila. Sabi ni Amy, pati nga daw si Lauren, alam. Pero hindi siya naniniwala. Alam mo kung bakit ako naniniwala na alam nila? Dahil yung alam nila, alam ko rin na ibulong sa akin may mangyayari ngayon. Kaya nga sumugod kami sa SMNA kagabi. Kaya nagprograma kami kagabi. O, di ba may nangyari? May barilan? Di ba pilit na pinasok? Di ba may nagdidrill ng pinto? Di ba nakaabang ang presidente? Sabi niya mismo siya nakaabang. Sabi walang baril doon. Pero yung pagkakataon, 10 sila wala. Itong 10 Judas na to. Ang natira yung majority. Ngayon, for discussion purposes, sinasabi kasi nila, hindi totoo yun, hindi namin alam. Di ba? Okay, pagpalagay natin hindi nyo alam. Alam nyo huhulihin si Bato? Iniwan ninyo? Wala man lang isa sa minority ang naiwan doon. O sige, Bato, sasamahan kita. Halimbawa, hindi nyo lang alam. Di ba parang katraidor yan na nagkataon lang? 10 kayo wala at yung naiwan majority? Kasi imposible eh. Ang talagang may concern kay Bato, yung naiwan. Kasi alam nilang may susugod. Itong mga to, wala silang pake. Traidor in short, who does? Di ba may nangyari? So whether alam nila or hindi, dapat meron man lang isa sa kanila concern nag-i-stay. Di ba? Porket hindi nyo kasamahan na nasa majority, wala na kayong pake. Tantahan nyo itong pangalan nitong mga to. Okay na yan si Lito Lapid. Wala naman talagang pakialam yan eh. Pero yung mga matatapang dyan, yung tulpo, matatapang yan eh. Tatingnan nyo ha. Hindi lang po kami nagsasabi nun. Pati si John Vic, pakinggan po ninyo. If the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. So, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla, NBI had no warrant to serve. Si Secretary Remulla mismo nagsabi niyan ha. Message sa kanya, walang warrant ang NBI to serve. Were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. So wala dapat. Wala dapat doon. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by Osa Aplasca. Sino ka? Sabi Aplasca. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplasca fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So sa madaling salita, kahit si John Vic sinasabi, may NBI agent sa loob. May hawak na baril, kaya nagkaputukan. Nakukuha po natin. Parte po ng Executive Department, itong DILG, sa pangunguna ni John Vic. Same thing na ang NBI is under DOJ, under the Executive. Baka sabihin ninyo, DDS na naman nagpapakalat yan. Kaya nga, nagkaka-period na to si Trillanes kasi, bakit, sa tingin ko, sa isip niya, bakit ka nagsasabi ng totoo, John Vic? Wala sa script yan. Bakit, di ba, ang galit si Trillanes sa kanya? Bakit, kanino ka ba kakampi? Di ba? Pero hindi po kasi to issue ng kampihan. Issue po to ng legality. Hindi ka pwedeng manghuli dyan sa loob ng Senado for the purpose na pwedeng gamiting political, which is nangyayari ngayon.
Kaya galit sila kay Bato kasi ayaw nilang bumoto si Bato para makuha nitong grupo ni Cayetano ang majority. So ginagamit nga para ano, ma-impeach si Sara at higit sa lahat para hindi lumutang ang investigasyon sa Blue Ribbon dahil hindi mapapalitan si Lacson. Pag napalitan niya ni Marcoleta, tapos sila dyan. Naiintindihan nyo? Kaya may purpose na hindi mo pwedeng hulihin sa session. Naiintindihan? Ang sabi naman ng NBI, ito po ang dinig ko, no? Ang sabi ng NBI, humingi daw ng tulong itong GSIS kasi magkatabi po itong Senado at saka yung GSIS. Humingi daw ang GSIS ng tulong na i-secure yung lugar. Tapos, yung drilling naman daw ay nagkataon lang na may nagdi-drill doon, so tiningnan ng mga taga-NBI. Kaya may NBI doon habang nagdi-drill. Yun po ang excuse ni Matibag. Okay? So, ang tanong, bakit sabi ni Matibag walang NBI doon sa loob? Premises na po ng Senado yan. Kahit sabihin GSIS po yan. 'Di ba? Pangalawa, yung motive. Huwag na tayong maglokohan. Kasi GSIS ka, gusto mong pa-secure yung lugar. O kayo tanungin ko, gusto nyong pa-secure yung lugar. Kanino kayo hihingi ng tulong? 'Di ba sa pulis? Bakit sa NBI? Na alam nyo naman, yung NBI ang nanguhuli kay Bato. Nagkataon lang. Huwag nga tayong maglokohan. Huwag niyong niloloko Pilipino. Ang posibleng nangyari dito, ito sa opinion ko lang to ha. Inutusan posible ni Bongbong Marcos itong GSIS, you coordinate with the NBI. You coordinate with Matibag. So kunwari, naglabas sila na, pakisecure nyo tong lugar na ito. So lahat ng NBI sinakop yung lugar ng GSIS. Ganyan po kasi din nangyari sa KOJC eh. Bago sila sumugod sa KOJC, yung tapat, ando doon na po yung tropa, 5,000 pulis. Sa tapat mismo ng KOJC. Alam namin yung, alam mo kaya ako ganito. Kasi we have experience. It's almost the same script. Basta mahuli kahit illegal. Kahit walang totoong warrant. Kahit illegal. Yung warrant. Kaya ako masaya ako sa nangyayari ngayon. Ngayon naiintindihan nyo na ako ba to? Naiintindihan nyo na experience namin na kami ay hindi nyo tinayuan before. Pero okay lang, wala po kaming samaan ng loob. Kung hindi nyo kami tinayuan before, tatayuan ka namin ba to? Kasi hindi naman to politika, hindi to gantihan. Alam ko, tama yung ginagawa mo at hindi ka dapat padala ron. So wala po tong gantihan. Pero ngayon naiintindihan. Maganda to, naiintindihan kami ng Senado. Ganito po ka-capable ang gobyerno gagawin ang lahat. Kahit illegal. Kahit mali. Sipin mo, susugurin mo yung Senado. Same thing doon kay OJC. Magtatayo kayo doon, maghuhukay kayo doon sa sambahan nila mismo. That's how absurd this government is. Apakademonyo. So naiintindihan nyo na kami noon. Ako bagamat hindi ako member ng KIOJC, nasa loob po kami. Ngayon, ang nangyayari sa kanila, binabaligtad sila. Di ba? Buti na lang, itong kakampi nilang si John Vic nagsalita. Kaya ako po may suggestion. Ito'y suggestion lang naman. Tingnan nyo ang balita sa media ngayon. Yung naratibo nung NBI ang binobomba. Makikita nyo lang ang totoong kwento sa social media to balance. Hindi po tayo nagbubuhat ng sariling bangko pero sa lumalabas ngayon, Senator Cayetano, sino ang naglalabas ng balancing balita? Mainstream media o social media? Bugbog kayo. Binubugbog kayo sa mainstream media. Kayo pa ang may kasalanan. Drama lang daw yung ginagawa ninyo. Pabiktim sila. Kaya, ito suggestion ko lang. Unsolicited advice. Magpapasok po kayo ng mga social media influencer dyan. Mga vloggers. 5 hanggang 10. Kahit hindi po ako mapili ninyo, wala pong problema.
Kahit wala po sa grupo namin. Pero to balance. Kasi po naka-live yun. At papasok yun, hindi yung magganong putukan, hindi po tatakbo social media. Kasi pagdating sa kwento, sa mainstream, babaligtarin kayo talaga. Pero pagka social media na, kaya ganyan ang nangyayari po sa amin sa KOJC noon eh. Huli sila sa camera. Live po yun, walang cut, unedited. Hindi nila maitatanggi yun. Equalizer po ang social media. So, Pwede kami minong. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay niyo sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. Malaki po talaga problema natin sa... ako, hindi naman ako naniniwalang buong NBI. Pero may problema po talaga tayo kay Matibag. Kasi siya leader niyan eh. Diba? So, again, baka wala namang magawa yung ibang agents, no? Pero, isa pong solusyon dyan eh. Dapat talaga, kung hindi kasabwat ang presidente sa kapalpakang nangyari kahapon, dapat palitan si Matibag. Otherwise, hindi niya mapalitan at hindi siya gagalaw, kasalanan talaga ito ni Bongbong Marcos. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word that they've given. No? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!